Pag sinabing Duterte, ano bang una mong maiisip sa panahon ng kanyang panunungkulan? Ako, kung tanongin mo, ang una talaga ay build, build, build project, pag-rehabilitate ng Boracay Beach, yung Dolomite Beach, 10 years validity ng passport, 10 years validity ng driver's license. Ikaw, ano yung una mong interpretasyon or unang-una mong maiisip pag sinasabing Rodrigo Roa Duterte? Ito na mga kababayan, no? Latest chika tayo mga kababayan, ha? Ito ang balita ngayon, no? Breaking news. Nakakalungkot ito, no? Kasi Pulong Duterte, sinurpresa tayo ng matindi mga kababayan. Naging negatibo po. Negatibo po, no? Si Congressman Pulong Duterte sa kanyang drug test mga kabayan. Ang matatandaan natin no, na binira at binatikos ito ni Attorney Migs Nograles ng PBA Party List na itong babaeng to na kung saan daw nag-submit daw si Kong Pulong ng resulta ng drug testing, matagal na daw yun, no? Matagal na daw yun na panahon, kaya ang gusto niya latest mga kabayan. Ay, madali naman kausap ito si Congressman Pulong, di ba? Tingnan nga, no? No, matatandaan natin na si Ma'am BP Sara Duterte na nananawagan na itong mga politiko natin na tatakbo dyan sa Congress, sa mga PBA party list, mga kung ano-ano pa, magpa-drug testing na mga kababayan. Wala namang si Congressman Pulong. Madali lang naman kausap. No, lalong-lalo na itong si Attorney Migs Nograles na kung saan ang gusto niya talagang malaman kung ano yung resulta. Eto na mga kababayan ha. Eto na po yung resulta ng kanyang drug testing ni Congressman Pulong. Abay, nag-negative nang naman. Ano nang masasabi niyo dyan? Kayo mga pulboronic vlogger na kayo mga insaymada at mga, anong tawag niyan, mga supporters ng bangag. Magpa-drug test na din kayo, ha? Ano pa bang inaantay nyo dyan? Antayin na lang natin ang resulta ni Migs Nograles, mga kababayan. Kasi si Congressman Pulong, abay, nag-negatibo, no? Wala siyang nakitang sa kanyang result, sa kanyang pag-drug test, kundi negative lang naman. Ito po nakakalungkot kasi sa mga paninira nila sa mga Duterte, eto na po yung breaking news po yan, na result na yan dito sa Davao City na talagang nag-negatibo po ang ating congressman dyan sa 1st District. Mga kababayan, kayong mga boboto sa Congress, tatakbong congressman, mga party list, karapatan natin, no? Manawagan na kayo. No? Kailangan meron talagang drug testing mga kababayan kasi nga wala namang nangyari sa bansa natin especially itong pamalaang ito na dapat sanay kayo ang mangunguna dyan para sa drug testing baka naman kasi baka naman kasi baka naman kasi may kinakatakutan baka may kinakatakutan lang kaya ayaw magpa-drug testing hanggang saan ba Hanggang saan ba ito hahantong? Ito ba'y papalagan ng ating administrasyon ngayon? Kasi kailangan yan Malapit na po yung campaign period. Kailangan natin ng isang leader na kung saan matino. Kung saan, pag hinampas ka ng kung ano-anong mga kalamidad, abay, huwag mong itanong sa inyong mga kababayan o sa inyong mga constituents o sa kabinete mo na kung saan, ano ang gagawin natin. Saludo talaga ako sa mga Duterte. No? Nanawagan si Ma'am BP Sara Duterte na magkaroon ng drug testing mandatory sa mga tatakbong congressman, sa mga party list. Abay, tinugunan naman ito ng kanyang kapatid na si Paulo Duterte, mga kabayan. Ito, kayo na po humusga, manawagan na tayo, huwag na tayo patubig-tumpik, tayo yung amo ngayon. Sila yung tatakbo. Kandidato sa Congress, hindi lang sa Congress, lahat. Senador, presidente, vice-presidente, lahat.
para talagang transparent, no? Tayo mga botante, alam natin kung sino yung mga iboboto natin, kung sino yung iluklok natin sa pwesto. Okay? Hanggang dito na lang mga babayan, at kayo na po talaga ang maging boss. Kayo ang dapat magdala kasi sila yung aplikante. Sila yung nag-a-apply ng trabaho, tayo yung manager, yung boss, tayo yung sir, lahat. Maging magpakatotoo tayo at maging wais sa pagboto. Tandaan, vote wisely. PDP straight, no? Vote tayo straight. Senador, whatever, ganyan, lahat iboto natin. Kasi yun lang ang talagang susi sa ating pamalaan ngayon at sa ating gobyerno na kung saan, dapat, iluklok natin yung mga karapat-dapat na may mga nagagawa. Like Duterte, Tatay Digong. Kung titingnan mo si Tatay Digong, buklatin, tingnan mo lang yung driver's license mo at yung passport mo, malalaman mo na, tatak Duterte talaga. 10 years passport, 10 years driver's license. Matatandaan mo yan. Pero for sure, yung iba dyan, hindi nila ma-acknowledge yan kasi mga bangag nga. Hindi nila ma-acknowledge yung kabutihan ni Tatay Digong para sa taong bayan. Yung makabenepisyo talaga ang lahat. Imagine po yung 10 years. Ang tagal po ng 10 years validity. Validity ng driver's license at saka yung validity ng 10 years ng passport. Mantakin nyo yan 10 years bago ka babalik ulit sa opisina ng pagkukuha ng passport at pagkuha ng driver's license. Matagal yun. 10 years, ibig sabihin, maraming pwedeng mangyari sa loob ng, sa loob ng DFA at saka sa LTO. Malamang sa lugar ninyo, yung iba, pagbalik mo ng 10 years, ibang mukha na naman yung mga office ng mga taga-LTO at taga-opisina ng mga taga-Department of Foreign Affairs. O hanggang dito na lang mga kabayan, maging vote wisely tayo sa papalapit ng campaign period. No? Malapit na po yung Pasko, kakatapos lang ng Halloween mga kabayan. God bless po sa atin at magandang umaga.